Pilipinas, lupang hinirang. Bayang magiliw, handa, awit. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, hindi ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughang, may dilag ang tula at awit sa pagdayang minamahal. Ang kislap ng watawag mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng arang ang luwalhati at pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinupukpok ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral, nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path. I will hide its word in my heart that I might not sin against God. I pledge allegiance to the Christian flag and to the Savior for whose kingdom it stands. One Savior, crucified, risen, and coming again, with life and liberty for all who believes. Good morning, Seedians. Welcome muli sa ating panibagong taon ng pagdi-devotion. Nakalipas na ang 2020 at ngayon ay 2021 na. Tayo ay masaya na nagsalubong ng ating panibagong taon. At alam ko, napansin nyo rin na ang 2021 ay panjama year. Ang daming nakasuot ng panjama noong January 1 sa pagsalubong ng bagong taon. So, pero sa pagpalit ng taon ay hindi naman nagbabago na kailangan nating matuto, kailangan nating patuloy na mag-aral at makita natin na ang Diyos ay hindi nagbabago kahit magpalit-palit pa yung taon na yan. So 2020, 2021, patuloy ang buhay. So ano man ang nangyari ng 2021 na hindi maganda ay hayaan nyo na yun. Isa na itong alaala, history na ito. At ang pinakamaganda ay tingnan natin ang panibagong taon na ito na may pag-asa dahil kilala natin ang Diyos at alam natin yung mga pangako ng Diyos. So ngayong araw na ito, magpapatuloy tayo sa ating morning devotion. At nandun pa rin tayo sa linya ng pag-aaral tungkol sa pananalangin. So si Seedians, welcome sa 2021. Tayo ay patuloy na maghangad ng karunungan, especially sa pagkilala sa ating Panginoong Jesus. So simulan natin ang ating morning devotion sa isang panalangin. Father God, maraming salamat sa nakalipas na 2020. At sa panibagong taon, ang 2021, kami ay lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba. Nahayaan mo po, Panginoon, na maging great year ito para sa amin, sa mga estudyante, sa mga teachers, sa mga parents. Salamat, Panginoon, sa experience na pinaranas mo ng 2020. At ngayon 2021, Panginoon, alam ko po na magiging great ang aming experience dahil mas nakilala ka namin at mas sasamahan mo kami ngayon, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So tayo po'y magpatuloy, mga Seedians, sa teachers, parents, at sa lahat po na nanonood ng morning devotion. Pagpatuloy po natin ang pag-uusap tungkol sa pananalangin. At tingnan po natin ito na isang opportunity na lubusan nating magampanan ang pananalangin ng may kaayusan, may nakalinya sa Biblia, syempre, ang ating pinag-uusapan upang magkaroon tayo ng confidence sa ating prayer.
Bago yon sa ating tatalakayin ngayong umaga na ito, ay balikan muna natin ano ba ang ibig sabihin ng prayer, papaano mo i-address ang prayer mo at kailan ka dapat mag-pray. So isang review lang, huwag na natin balikan yung iba. Itong 3 tanong lang na ito, napakahalaga nito. Ano bang ibig sabihin ng prayer? So tingnan natin. Prayer may be best defined as having fellowship with God. It is more than simply talking to God, but rather talking with God. It implies a two-way give and take. So alalahanin nyo na ang prayer ay pagkakaroon ng fellowship sa Diyos. Hindi lang to basta nag-usal ka ng mga salita o nagsabi ka ng mga salita, nagsabi ka ng request, hindi Ang prayer ay pagkakaroon ng ugnayan mo sa Diyos. Hindi ka lang basta nakikipag-usap, kundi nakikipag-usap ka talaga ng buong puso sa Diyos, na nagpapakita ito ng ikaw ay nagbibigay at ikaw ay nabibigyan din. So mahalaga na bilang isang tao na lumalapit sa Diyos, ikaw ay lumalapit na hindi parang isang robot, kundi ikaw ay lumalapit na isang tao na may relasyon sa Diyos mo. Sapagkat ang Diyos ay buhay. Kung naniniwala po kayo na ang Diyos ay buhay, ang panalangin po dapat ninyo ay personal. Tulad ng isang tao na may relasyon sa kanyang kapwa-tao at nakikipag-usap, dapat ganun po ang ating attitude sa pananalangin. So, ang prayer ay pagkakaroon ng fellowship sa Diyos. To whom should we pray? Prayer should be made to the Father through the Spirit in the name of Jesus. So, tandaan natin yan. Ang panalangin ay laging naka-address sa Father. At ang Holy Spirit ang tutulong sa atin para mag-pray. At ang signature sa kahuli-hulihan ay ang pangalan ng Panginoong Hesus. Binigyan niya tayo ng karapatan na gamitin ang kanyang pangalan sa paghingi natin sa God the Father. Kaya mahalaga na itong format na ito. Ito naman, ang nagturo naman ito ang ating Panginoong Hesus. Tama ba sa Matthew chapter 6? Na kung saan, nung tinuruan niya yung kanyang mga alagad, sabi niya, ganito kayo dapat manalangin, Ama naming nasa langit. Diba? So, naka-address sa Father. At ang tutulong sa atin ay Holy Spirit, according sa Romans, na hindi tayo marunong manalangin. Subalit, ang Banal na Espiritu Santo at tumutulong sa atin upang tayo makapalalangin. At binigyan tayo ng karapatan ng Panginoong Hesus na gamitin ang kanyang pangalan. Humingi kayo sa aking pangalan at ito'y pagkakaloob sa inyong Ama na nasa langit. So, yung format na yan ay biblical. Okay? Nasa Biblia yan. Yan yung pattern na ibinigay sa atin ng Panginoon pag tayo ay mananalangin. Upang ma-exercise natin yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin. Time of prayer. Napag-usapan natin na ang panalangin ay kahit anong oras. Kahit pa yan ay early in the morning, in the afternoon, in the late afternoon, in the evening, in the late midnight. So, walang problema. Kahit anong oras ka manalangin. Ang panalangin ay laging available ang Diyos para makinig sa atin. Kaya kung ikaw ay mag-pray ka ng talagang kahit anong oras na kailangan mo ang Diyos, pakikinggan ka niya. So, yan i-review lang sa ating mga napag-usapan. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay qualifications of prayer. So, merong 8 qualifications of prayer ako nga ituturo sa inyo ngayon. Subalit 2 lamang muna dito ang ating tatalakayin. Tingnan natin ang unang 2 na qualifications of prayer na ating pag-uusapan. Una, prayer should be humble. So, ang panalangin dapat ay mapagpakumbaba. Kung mapapansin nyo, sabi ko nga sa inyo, ang prayer ay fellowship with God, personal. So, dapat, kung naniniwala ka na si Jesus Christ ay Lord of Lords and King of Kings, ikaw ay lalapit ng may pagpapakumbaba. Tama ba? Hindi ka pwedeng lumapit sa hari na ikaw ay nagmamataas. Sa tuwing ikaw ay lalapit sa hari, dapat ikaw ay nagpapakumbaba. Kaya ang ating panalangin sa paglapit natin sa Diyos ay dapat merong tinatawag na pagpapakumbaba o yung humility. So dapat maging humble tayo sa paglapit natin sa Panginoon. Kung mababasa nyo ang Gospel, Matthew, Luke, Mark, John,
Kung mababasa niyo ang gospel, lahat ng lumapit sa Panginoong Hesus upang humingi ng kagalingan ay mga taong nagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Mababasa niyo lahat ng lumapit sa Panginoong Hesus na talagang matindi ang pangangailangan, talagang may sakit, yung personal silang lumapit. Lahat sila lumapit ng nasa paanan ng Panginoong Hesus. Doon nila ipinakita na sila ay mayroong pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoong Hesus. Okay, so mahalaga na pag ikaw ay nananalangin, ito ay personal, ikaw ay manalangin may pagpapakumbaba. Ito ay isang mahalagang ingredients, kumbaga, sa ating ginagawa upang tayo ay mas higit na kalugdan ng Diyos sa paraan natin na pananalangin. So tandaan natin, prayer should be humble. Sabi dito sa Psalms 10 verse 17, Lord, you have heard the desire of the humble. You will prepare their heart. You will cause your ear to hear. So, dito sa verse 17 ng Psalms 10, ang Panginoon ay naririnig ang dalangin o ang panalangin, ang kagustuhan ng mga taong mapagpakumbaba. So maliwanag yan, Lord, you have heard the desire of the humble. So yung desire ng mga humble, naririnig ng Diyos. So ibig sabihin, lumalaki ang tenga ng Diyos sa mga taong mapagpakumbaba. At rinig na rinig ng Diyos ang tibok ng puso ng mga taong nagpapakumbaba. Hindi lamang yon. Sabi diyan, you will prepare their heart. Ang Diyos ang naghahanda ng iyong puso. Once na ikaw ay may attitude ng humility, sa prayer, may humility ka din, ang Diyos ang naghahanda ng iyong puso. Kaya hindi ka dapat maghamba, ano bang ipapanalangin ko? Manalangin ka lang na nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, na iginagalang mo siya, nire-recognize mo ang kanyang authority, nire-recognize mo ang pagiging Diyos niya sa buhay mo. Ang Diyos ang naghahanda ng puso mo. So, dito sinabi pa, you will cause your ear to hear. So, hahayaan ng Diyos na makinig sa panalangin ng mga taong nagpapakumbaba. So, ang laking bagay na nagagawa ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Sapagkat, unang-una, niyahanda niya yung ating mga puso at nakikinig siya sa ating mga panalangin. Kaya kung gusto natin na makaranas ng katugunan sa ating panalangin, tayo dapat ay manalangin may pagpapakumbaba. Hindi tayo dapat manalangin na nagmamalaki sa harapan ng Diyos o ang Diyos ay ating sinisisi. Dapat tayo laging nananalangin na merong pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kagaya nga nang nabanggit ko kanina, maraming mga tao ang lumapit sa Panginoong Hesus nung siya'y lumakad sa mundong ito, na talagang sila ay nasa paanan ng Panginoong Hesus, nagpapatira pa upang humingi lamang ng kagalingan. Kaya sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, ang prayer natin dapat ay humble. Okay? Nagpapakumbaba. Magiging humble ka lang kung i-recognize mo na siya Diyos. Okay? Na meron kang relasyon sa Kanya. Doon mo walang mararanasan yung lumapit ng may pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya mga anak, tandaan natin, prayer should be humble upang mapakinggan tayo ng Diyos sa ating mga panalangin. Okay? Sabi sa Luke chapter 18 verse 13 to 14, and the tax collector standing afar off would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. So makikita natin dito, ito yung kwento na kung saan may tax collector at isang Levites na nag-pray din, mga Pariseo at mga Saduceo na nananalangin din. Dito yung tax collector, ang ginawa niya ay hindi siya halos makatingin sa langit at binubugbog pa niya yung kanyang dibdib at sinasabi niya nga, mahabag ka sa akin, Diyos ko, sapagkat ako isang makasalanan. At napansin ng Panginoong Hesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, sabi niya, ang taong ito ay umuwi ng merong kapanatagan at sapagkat siya ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. So makikita natin dito, habang ikaw ay nagpapakumbaba, ito ay nagiging dahilan para itulak ka pataas.
Sabi diyan, for everyone who exalts himself will be humbled, and he who humble himself will be exalted. So, habang ikaw ay nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, ang Diyos ang nagtataas sa iyo. Habang ikaw ay nagmamataas naman sa harapan ng Diyos, Diyos din ang magbababa sa iyo. Kaya mahalaga na sa paglapit mo sa panalangin, i-recognize mo na ang kaharap mo ay Diyos. Okay? Once na ikaw ay nagpipray, mag-pray ka na ang kaharap mo ay Diyos. O isipin mo ang kaharap mo ay hari ng mga hari. Upang sa iyong pananalangin ay hindi mo isipin na basta ka na lang magbigay ng salita. Okay? Once na ikaw ay lumapit sa Diyos, ikaw ay lalapit ng may pagpapakumbaba at may respeto. Ang prayer ay hindi lamang isang ritual, kundi isang kapahayagan na ikaw ay may relasyon sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Kaya mga anak, manalangin tayo ng merong pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Pangalawa, prayer should be bold. Ang panalangin ay dapat ay may confidence, may kapanatagan. Okay? So, prayer should be bold. Hindi ka pwedeng mag-pray ng para kang pabago-bago ng isip o mag-pray ng utal-utal kasi hindi mo alam ang sasabihin mo. Dapat maging bold. Alam mo bakit naging bold? Kasi ang prayer mo ay hindi nagmula sa iyo kundi may tulong ng banal na Espiritu Santo. Tandaan natin, pag tayo nagpe-pray, ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin upang tayo ay makapanalangin ng maayos. Kaya siguraduhin natin na pag tayo nag-pray ay may confidence tayo o bold tayo sa ating mga prayer. So, tingnan natin to mula sa 1 John chapter 5 verse 13 to 15. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. So una, gusto ko pansinin natin dito sa verse 13. Ang sulat ni Apostol Juan ay naka-address sa lahat ng mga naniniwala sa anak ng Diyos. Okay? Kung ikaw ay anak ng Diyos, para sa iyo ang sulat na to. Sabi dito, these things I have written to you who believe in the name of the Son of God. Ang pangalan ng anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. That you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. So, para sa atin ito na mga naniniwala sa Panginoong Hesus, tayo'y magkaroon ng confidence na merong buhay na walang hanggan. So, ang letter na ito ay hindi lamang naka-address sa panahon na yun, kundi naka-address din ito sa atin na mga naniniwala sa anak ng Diyos. Tayo naging anak ng Diyos dahil sa ating pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. So, ngayon, dahil tinanggap natin ng Panginoong Jesucristo, kilala natin siya, naniniwala tayo sa Kanya, tayo mga anak ng Diyos. Kaya magkaroon tayo ng confidence sa paglapit sa ating Diyos Ama. Sabi sa next verse, now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. So, ito yung confidence na meron dahil kay Kristo. Na anuman ang hingiin natin according sa Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang kalooban ay pakikinggan niya tayo. So, pag tayo nag-pray at according sa kalooban ng Diyos, pakikinggan niya tayo. Ang tanong lang, paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Ang sagot po dyan ay ang banal na kasulatan o ang scripture, ang Biblia. Okay? So, kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, hindi mo kailangan kumuha ng horoscope, hindi mo kailangan kumuha ng tarot card. Ang kailangan mo ay salita ng Diyos, ang Biblia, upang malaman mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kung ninanais mo o hinahangad mo na malaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, ang kailangan mo ay ang Biblia. Upang malaman mo ang mga pangako ng Diyos, upang ito ay malakaran mo, panghawakan mo, at kung ikaw ay lumalakad sa pangako ng Diyos, magkakaroon ka ng tinatawag na
confidence sa ating Panginoong Hesus na anuman ang hingin natin according sa kanyang will o sa kanyang kalooban ay pakikinggan niya tayo. So mga anak, kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, magbasa ka ng Biblia. Hindi mo to makukuha sa horoscope, sa mga nagbabasa ng bituin, sa mga tarot card, sa mga mahuhula. Hindi. Kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, isa lang ang sagot dyan, ang salita ng Diyos. Kaya sa paglapit mo sa panalangin, dahil alam mo ang mga pangako ng Diyos, ikaw ay pakikinggan ng Diyos. Okay? And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petition that we have asked of Him. So, ito yun naging bold si John sa pagsasabi sa atin na may confidence siya sa Panginoong Hesus na anuman ang hingiin niya sa panalangin ay pagkakaloob dahil kalooban ito. So, ganito yon. Nagiging bold tayo sa prayer dahil alam natin yung promises ni God. Diba? Bakit may mga tao na, pansinin nyo to mga anak at mga magulang, pansinin nyo to, may mga tao na pag nag-pray sa may sakit, tandun yung pananampalataya nila na gagaling ang tao na ito. Diba? Wala sa isip nila na baka sila'y mapahiya pag hindi gumaling ang tao na ito. Bakit nandun pa rin yung confidence nila na ipag-pray ang may sakit? Diba? Kasi ito yung sagot Alam nila yung pangako ng Diyos. Diba? Alam nila yung kalooban ng Diyos na ang gusto ng Diyos ay magpagaling, ang gusto ng Diyos ay maging maayos ang kanyang mga anak. Subalit, kung ito man ay tugunin ng Diyos, Amen. At kung hindi rin tutugunin ng Diyos, ay Amen pa rin. Bakit? Kasi ang tanging Diyos lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang kailangan mo lang gawin ay patuloy na sumunod, patuloy na magkaroon ng confidence na habang ikaw ay nagpipray, ang kalooban ng Diyos ang mangyari sa buhay ng pinagpipray mo. Kaya naman, sa ating panalangin, magkaroon tayo ng boldness, magkaroon tayo ng confidence na ano man ang hingi natin sa Diyos ay ipagkakaloob niya. Okay? Kaya mga anak, sa oras na ito, sa prayer time, unang-una, maging mapagpakumbaba tayo. Pangalawa, magkaroon tayo ng confidence o magkaroon tayo ng boldness sa prayer. Bakit? Kasi alam natin yung mga pangako ng Diyos sa atin. Magiging bold ka lang sa prayer mo kung alam mo yung promises ni God. Kasi kung hindi mo alam yung promises ni God, paano ka magkakaroon ng confidence na hinihingi mo sa Kanya to? Diba? Na paano mo malalaman na ang Diyos ay nagbibigay, ang Diyos ay nagsusupply ng pangangailangan mo kung hindi mo siya nakilala sa mga pahina ng Biblia. Kung paano niya ipinrovide ang pangangailangan ng mga nagtitiwala sa Kanya. Kung paano niya ipinrovide ang pangangailangan ng bayan ng Israel habang sila ay nasa wilderness. So, ganun din pagkakaloob ng Diyos sa pangangailangan mo habang nabubuhay ka pa. Kailangan mo lang, alam mo dapat yung mga pangako ng Diyos upang mapanghawakan mo ito. At dahil alam mo yung pangako ng Diyos, magkakaroon ka ng boldness, ng confidence upang lumapit sa panalangin. What are the qualifications of prayer we discussed? Una, prayer should be humbled, and second, prayer should be bold. So, mga anak, isang paalala sa atin ngayong umaga na ito. Na kung tayo lalapit sa Diyos sa panalangin, dapat lumapit tayo ng may pagpapakumbaba at lumapit tayo ng may confidence. Ano ba yung secret ng confidence? Na sa paglapit mo sa Panginoon, alam mo yung promises niya. Okay, yun lang yun. Lumapit ka na nagpapakumbaba. At pangalawa, lumapit ka ng may confidence. Paano ka nagkakaroon ng confidence? Dahil alam mo yung mga promises ni God na nakasulat sa Biblia. At dahil alam mo yung promises ni God, makakapag-pray ka ng may boldness, may confidence. So malakas ang loob mo na lumapit sa Diyos kasi alam mo yung pangako niya. So magandang umaga at Happy New Year sa bawat isa. At ang prayer ko ay maging masaya kayo ngayong taon na ito. Ang pandemya ay hindi nawawala at medyo bumibilis pa ang transmission. Pero huwag kayong matakot. Alamin mo ang pangako ng Diyos. Mag-pray ka. Maging masaya ka. Enjoy mo ang family mo. Okay, tayo manalangin. Father God, maraming salamat po sa umaga na ito sa panibagong simula na pinagkaloob mo sa CCD upang kami ay magpatuloy sa aming ginagawa. Ang prayer namin, Panginoon, ngayong umaga na ito ay patuloy mo kaming samahan. Patuloy mo kaming bigyan ng katilunuhan at hayaan mo rin po, Panginoon, na maranasan namin ang mga pangako mo
At hayaan mo rin po, Panginoon, na may sa buhay namin ang aming napag-aralan ngayon na kung kami lalapit sa iyo sa panalangin, kami ay magpapakumbaba. At lalapit kami ng may kapanatagan, may confidence, may boldness sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang mga estudyante, ang mga teachers, ang mga magulang, ang mga guardians, at ang bawat isa na nakikinig ng aming morning devotion. Paranas mo sa kanila, Panginoon, ang iyong pagpapala. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So magandang umaga at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.